Hello po mga kababayan. Ayan po, nasay na po ako sa isang sa lumang makina. Gumagawa po kami dyan ng Ito pong ginagawa namin ay big bubbles po yan. Bali yung size po ng ginagawa namin dalawang 120 cm. Ayan, tape na ginagamit ko po kulay blue. Dalawang klase po kasi yung ginagawa namin na big bubbles niyan. Itong kulay blue na ginagamitan ng tape, mas mabigat po yan. Mabigat po yan. Dalawa po kasi niyan, patong yan ng plastic. Pag halimbawang transparent na mga tape ang ginagamit ko po dyan, magaan lang po yan. Ayan. Ayan po, naglagay ako ng dalawang paper tube na size po niyan ay 120 cm. Tapos ipapasok ko dyan sa lock. Ilalak ko po siya. Tapos lalagyan ko siya ng hangin para hindi umikot yung paper tube. Lalagyan ko rin po siya ng tape. Ang paglalagay po ng tape, dapat po yung may dikit na sa itaas po yan. Para pag kinat po ng cutter, didikit po dun yung plastic. Yan. Medyo matagal po yan bago kasi lang po yan, mabagal yung makina kasi nga po mabigat yung ginagawa namin. Habang wala po, ang inintay ko pong magpalit yan, nagpa-plastic pa ko yan, nasa ako dyan, sa tagiliran. Yan. Bali, yung haba po ng big bubbles na yan, 50 meters po siya. 50 meters ang yan. Tapos, dinideliver ko yun po yan sa sa magazine number 3. Doon ko po siya i-deliver. Yan. Bali, ginawa po namin yung dalawang 120 cm, 4 na oras po yung gawa namin ng ganyan. Pagkatapos po ng gawa niya, magpapalit kami ng size. Isang 150 cm, tapos saka isang 50. Ayan po yung namin. Gagawa yan po, nilalagyan ko siya ng gamit ko po dyan na pang hindi po pwedeng ibulan. Ginagamitan ko siya ng cable tie. Ayan. Ayan. Gamitan ng cable tie. Ayan. Automatic naman po yung yan pag lilipat. Doon po sa bago naming makina, pag halimbawang kinat ng cutter yung plastic, automatic lumilipat siya sa harap. Ito pong luma, nag-i-stay po dyan sa likod. Bali, pupunta lang po yan sa harap pag halimbawang makukumpleto na yung 50 meters. Tapos tataas po yung yung cutter para i-cut niya. Ayan, pag nagano na po yan, nililipat na yan. Ayan, lumilipat na po siya. Ganyan. Ibig sabihin, patapos na po yung 50 meters. Ayan. Bagal lang po siya. 2 tao lang po kami dyan. Ayan. Ayan. Pag halimbawa nasa harap ko na yan, tataas yung cutter, ikakat niya. So, yung nilagay kong plastic, didikit po doon yun sa paper tube. Para kasi pag halimbawang po, nagkamali ka ng lagay, yung dikit nasa ilalim, hindi niya po hindi po siya mapuputulan po kayo ng ng plastic bubbles. Hindi siya sasama sa paper tube, kaya kailangan po yung dikit ng tape na sa taas po yun. Ito pong yan, pag hinuhugot mo yan, kailangan pakawalan mo yung hangin kasi yung yung shop na po na yan, meron pong hangin yan. Hindi katulad po dun sa bago namin machine, automatic po yun na pag halimbawang kinat ng makina yung plastic, automatic nawawalan na ng hangin. Tingnan niyo po, lalagyan ko ng hangin yan. Ayan, hindi lang po nakikita sa camera, pero nilalagyan ko ng hangin yan para yung yung paper tube, hindi po siya magro-roll. Kasi maluwang po yung shaft na yun kasi kailangan po siyang palagyan ng hangin para dumikit yung paper tube na yan. Lalagyan ko rin po siya ng tape. Doon naman po sa namin, bagong makina, automatic na po yun. Pag halimbawang kinat na ng cutter yung plastic, automatic yung shaft na may paper tube,
ano po, nawawalan ng hangin yun. Dito po kasi sa manual na to, ikaw ang ikaw ang magtatanggal ng hangin. Ikaw rin na maglalagay ng hangin. Ayan. Yan po yung kaibahan. Luma po kasi itong makina na to. Ayan. Medyo matagal nga lang po yung ano. Ayan. Pag ito yung ginagawa, hindi gaanong pagod kasi matagal yan. Mabagal yung makina. Ayan. Yung ganyan lang po yung trabaho. Medyo maganda ngayon ang takbo ng makina. Hindi siya napuputulan. Minsan kasi po pag halimbawa may problema yung makina, minsan yung plastic bubbles niya hindi nakukumpleto. Minsan dumidikit dun sa dun sa pinaka-rolyo niya. Pero ngayong gabing na yan na nagtrabaho kami, hindi naman kami naputulan.